guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng X-Step Devil's Claw. Guys, for me, ito na yata ang top 1 budget shoes ng X-Step this year. Yeah, boy. Kasi parang nagpalugi na sila talaga dito. Para siguro matry din sila ng mga sneakerheads dyan. I-explain ko kung bakit, guys. Baka kasi iniisip na ine-exaggerate ko. I-start na natin tong review na to. Samahan nyo na ako. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Devil's Claw. Na-try ko na yung X-Step Fearless Devil. Parang almost ganon yung shape niya. Parang almost ganon yung pakakagawa for bigs na sapatos. Very supportive, pero parang medyo malayo na to. No, para talagang super upgrade na to. Sa itsura pa lang napaka-pogi na niya. Actually, itong sapatos na to, sold na to. Kaya minadali ko yung review niya. Kasi meron nang gustong bumili nito sa akin. Pero kasi parang gusto ko pang bumili ng iba pang colorway para for personal use. For outdoor use. Yung ibang colorway, guys, apat ang meron nito. Puro po magaganda rin yung mga ibang colorway. Ang galing na mag-design ng sapatos ng X-Step. OMG talaga, guys, no? Unique, innovative na nga no, yung design. Punta na nga tayo sa aesthetic and material. Masyado ko na siyang naibebenta kagad. Nag-start pa lang naman tayo. Baka bumili na kayo kagad, wait lang. Tapusin nyo tong review natin. Daddy, chill. Unang-una, sa uppers niya, gumamit po ito ng Lino Weave uppers. Tingnan nyo naman, guys, no? Very breathable, very durable, and lightweight. Ang galing! Ang galing! Ginagamit lang yung mga ganitong uppers sa mga mahal na sapatos. Mga Jordan, Durant, mga Nike. Dito ginamit nila tapos ganitong presyo to. Nakakagulat talaga, guys. Sabi ko nga, no, parang nagpalugi sila dito. Hindi ko alam kung paano na nila nape-presyo ng ganito. To be honest, guys, isa pa, hindi pa tayo tapos. Gumamit ito ng X Dynamic Foam. Ayan, nakalagay dito pero buong forefoot niya, no, X Dynamic Foam, which is yung premium foam nila. Nilalagay nila sa mga premium na sapatos nila katulad nitong Jeremy Lin 2. Nilagay din nila dito. Parang Adidas Boost. Alam naman natin ang Adidas Boost na foam, mahal po yan. Nilagay nila dito. 2,000 plus lang itong sapatos na to. Wait lang, hindi pa tayo tapos. May torsion plate na makapal. TPU, magandang klase. Meron ding force plate, heel counter, no, external heel counter na napaka-rigid, mamaya natin pag-uusapan. Leather infusing, plastic infusing, iba-ibang material, meron ding konting mesh dito. Lahat, guys, pinaganda nila. Lahat ng touches may X-Step dito na logo. Ang galing. Mukhang premium, mukhang mahal. Hindi ganitong presyo na hindi ito mukhang 2.5 na sapatos. Diba? Hindi tayo naglolokohan dito, hindi ko siya masyadong ina-exaggerate para bilhin nyo. Pero alam niyo naman yung 2,500 na sapatos kung ano itsura. Hindi ganito, guys, di ba? Panalo na kagad. Premium yung material, yung build quality maganda rin, walang mga glue na nakalabas. Parang build to perfection, top-notch shoes sa napakamurang halaga. Ang galing! Ang galing! Hindi po mesh yung ginamit Usually, pag budget shoes, mesh. Ito. Oh my God! Wow! OMG. Nakakagulat. Okay, tapusin na natin to. Aesthetic and material, bibigyan ko na kagad perfect. 10 out of 10. Ganitong shape, ganitong itsura, napaka-pogi, mid-cut, unique. Perfect talaga. Next, traction and outsole. Guys, napakakapal ng grooves. Gumamit po ito ng solid rubber outsole na meron mga irregular aggressive pattern. Tinatawag niyang ground adaptive system. Parang sinasabi niya, kung napakatigas, nag-a-adapt lang siya sa bawat galaw mo. Soft enough siya para mag-adapt. 3 times wear-resistant rubber outsole. The sole adapts special step, independently developed high wear-resistant synthetic rubber.
Hindi, wow. And hindi rin siya masyadong nag-a-attract ng dust. Guys, pinang-outdoor ko ito. And yung gym namin, napaka-dusty doon. May lupa, parang may construction doon sa harapan ng gym namin. May mga truck, may mga buhangin. Napakagulo na doon, kaya nga lilipat na kami. Anyway, hindi yun yung kwento. Pero guys, tingnan nyo. Hindi ko to pinupunasan. Swear to God. Swear to God. Walang punas-punas. So, makapit pa rin siya. In-indoor ko, makapit pa rin. Yung squeak nandun pa rin. Hindi top-notch yung squeak. 9 out of 10 ako. Pero, napakakapit pa rin indoor. Perfect outsole. Top-notch pa rin yung kanyang traction. And, parang very rugged siya kahit sa pangit na terrain kakayanin niya. So, hindi na natin kailangan pahabain, patagalin. 10 out of 10 traction and outsole. Next, safety and support. Halatang halata naman guys. Very supportive na sapatos. Tingnan nyo tong feather foam niya. Yung foam niya umangat to act as a sidewall. Sobrang laking sidewall. Covered ka na sa mga lateral move, side to side movement mo, Euro step. Umangat na dito na malaki. Umangat din dito ng konti sa forefoot. Plus, may mga infusing. For support din po yan. Ito rin for support. Ayan yung leather dito na may X-step. For support din po para may lockdown ka doon sa toe area. Hindi naggagalaw-galaw yung paa mo. And for durability rin, syempre. Kahit mag-toe drag ka dyan, tatagal pa rin to kahit ipang outdoor mo. No, hindi kagad masira. Next, yung torsion plate nito guys. Yung kumikintab dyan sa ilalim. Ang lupit ng torsion resistant nito guys. Iwas tapilok. Plus, makapal pa rin naman yung outrigger niya. Lumalabas naman talaga. So, iwas tapilok po yan. Plus, ito pa ang pinaka-iwas tapilok guys. Like ko sinasabi, very important ang heel counter. Dapat supportive. Dapat rigid enough para hindi ka matapilok. Kasi guys, hindi naman talaga laging ito lang. More on ito. Heel counter ang pinaka-important na supportive. Okay, so ayan o, yung force plate niya po. Very supportive po yung force plate. Perfect heel counter kasi very supportive pero nandun pa rin yung comfort. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero parang pag-usapan na natin ngayon kasi napakadaling iskuran din yung support nito guys. Dahil yung uppers niya very supportive. All throughout, very supportive. 10 out of 10 po talaga. Safety and support. Next, yun na nga, nasa comfort na tayo. As usual, no, X-step shoes. Very comfortable. Well padded. Makapal yung padding din ng tang. Medyo na-disappoint ako sa mga bagong X-step. Kasi yung mga lumabas nila, maninipis na sa tang. Gusto ko kasi syempre makapal yung tang. Pero lumabas yung mga bago nila, mga kabatch nito, maninipis. Siguro to improve yung weight para mas magaan. Pero ito guys, makapal pa rin. Hindi naman kasi nito priority yung weight. For bigs to, you know. So kahit mabigat, okay lang. Panalo na kagad. So masayang masaya ako. And speaking of weight, yun, medyo hindi to yung nasa lightweight na side. Nasa 400 grams siguro to. Tama nga ako. 450 grams, size 45. Okay lang. Bigs naman ako eh. Marami pa rin naman siyang forefoot flex. Heel to toe transition, maganda yan. May arc, may arc. Yung fit, OMG, the fit. Oh my God! Matutuwa yung mga wide footer dito. Halatang halata naman guys. Malapad na malapad yan. Wide foot friendly, no need to go size up. True to size na kayo dito. Pag galing ko sa talon, pag bagsak ko galing sa talon, may mga space yung mong daliri ko to spread, which is safe, which is healthier sa paa and sa tuhod para ma-lessen yung risk na injury and para makagrip tayo sa floor. Kaya hindi ko talaga nire-recommend na bumili kayo ng mga very narrow, very snug fit na sapatos. Perfect yung fitting nito. Ang sarap sa loob talaga guys, no? Ang sarap. Ang parang room for improvement lang nito, no? Kasi syempre feather foam siya sa heel part, on a stiff side siya. Pero dito okay lang kasi meron nga namang X dynamic foam dito sa forefoot. Dito parang yun, medyo matigas. Pero yun, mataas pa rin bibigay kong fit and comfort score dito. Bibigyan ko po siya ng 9 out of 10 kasi well padded pa rin naman. Marami pa rin forefoot flex. Siguro kung mas magaan to and mas malambot pa ng konti. Though may compression naman, no? Okay pa rin naman. Pero kung mas malambot pa, ipe-perfect ko na siya. Next, punta na tayo sa breathability. Halatang halata namang breathable to guys dahil dito sa uppers niya na to. Na lino weave uppers niya. May mga parang butas-butas din dito sa side. Ayan, nakikita naman. Ayan, yan. Mga mesh din siya. So, breathable din. Mesh din dito sa likod. Yung tongue niya, mesh din naman, no? Okay naman, nakakapasok din yung hangin. So,
Hindi, wow. Dito 100% yung pasok ng hangin. So mataas ang score natin dito kasi kahit tag-init, no, hindi ka pagpapawisan yung paa mo dito. So 10 out of 10 po sa breathability score. Next, cushioning na po tayo. Dalawang cushion po actually yung ginamit dito. Feather foam po, no, dito sa heel part. Pagdating dito sa may forefoot area hanggang toe area, dynamic foam na yung ginamit. So very bouncy. Yun naman yung magandang lugar talaga na ilalagyan ng bouncy na foam kasi dito tayo nag-explode. Ang ganda ng energy return, pero impact protection nandun pa rin. Sinabi ko nga, for bigs po talaga tong sapatos na to. No, okay na okay yung tuhod ko kahit matanda na ako, galing sa injury, kahit bumigat ako, masayang yung tuhod ko. Pero hindi ito masyadong low to the ground, no? Medyo may kataasan siya, no? Hindi sobrang taas. Nandun pa rin naman, may konting court feel pa rin naman, pero hindi po siya low to the ground. Responsive pa rin naman ng konti, well balanced, no? Walang delay yung foam na to. So, panalong-panalo talaga po ang cushioning setup niya. Bibigyan ko po siya ng 9 out of 10 sa cushioning, no? Siguro kung more court feel pa, pag medyo mas mababa pa to, no? And kung finulent niya pa to na X Dynamic Foam, nako, ipe-perfect ko na po to. Hindi, wow. Pero sa ganitong presyo, panalong-panalo na po talaga, no? Pag-usapan na nga natin yung presyo kasi hindi ako makapaniwala. Iskoran ko na rin, 11 out of 10 price tag. No, hindi na kailangan pang pahabain. Nakitang-kita nyo naman, wala na ako kailangan pang sabihin, no? All throughout, yung technology, ginampak na nila dito, nilagay na nila lahat sa ganitong presyo. Ang galing! Ang galing! Panalo na kagad. 2,700 to 2,300, minsan 2,500 to 2,000 OMG. Hindi na nga kailangan magdalawang isip pa dito kung kailangan nyo ng outdoor shoes na mukhang premium, hindi mo amumurahin. Kahit budget yung presyo niya, forward kayo, center, bigs. Kahit naman wing player, no, pwede pa rin to. Kahit nga actually point guard kasi mid-cut naman siya. So, okay pa rin sa mga gwardiya ito. Very versatile na sapatos. Highly recommended. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Lazada, Shopee. Huwag kayo iiyak. Gamitin nyo po yung link na yan dahil meron pong konting affiliate commission pong naibibigay sa atin yan, no? Malaking tulong na po yan, malaking support na po yan para sa channel natin. Maraming po salamat sa inyo guys, pero kung naghahanap pa kayo ng mga iba pang bigs na X-Step shoes, maglalagay ako ng link dito and yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan, so always, drink your protein. Bye!